Nangin si Jonas sa Panginoon na kaniyang Diyos sa loob ng tiyan ng isda. Sinabi niya, Panginoon, sa paghihirap ng aking kalooban at kalagayan, humingi po ako ng tulong sa inyo, at sinagot niyo ako. Sa bingit ng kamatayan, humingi ako ng tulong sa inyo, at pinakinggan niyo ako. Inihagis niyo ako sa pusod ng dagat. Napalibutan ako ng tubig, at natabunan ng mga alon na ipinadala ninyo. Pinalayas niyo ako sa inyong presensya, pero umaasa pa rin akong makakalapit muli ako sa inyo, roon sa inyong banal na templo. Lumubog po ako sa tubig at halos malunod. Natabunan ako ng tubig, at ang ulo ko ay napuluputan ng mga halamang dagat. Lumubog ako hanggang sa pinakailalim ng dagat, at parang ikinulong sa kailaliman ng lupa magpakailanman. Pero kinuha niyo ako sa kailalimang iyon, o Panginoon kong Diyos. Nang parang mamamatay na ako, tumawag ako sa inyo, Panginoon, at pinakinggan niyo ang dalangin ko roon sa inyong banal na templo. Ang mga taong sumasamba sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan ay hindi na tapat sa inyo, pero maghahandog ako sa inyo ng may awit ng pasasalamat. Tutuparin ko ang pangako ko na maghahandog sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang nagliligtas. Kaya inutusan ng Panginoon ang isda, at iniluwan nito si Jonas sa dalampasigan. Nagalit si Jonas dahil sa pagkahabag ng Panginoon. Sumama ang loob ni Jonas dahil sa pagpapatawad ng Panginoon sa Ninive. At galit na galit siya. Sinabi niya sa Panginoon nang siya ay manalangin, O Panginoon, talagang hindi ako nagkamali nang sabihin ko noong naroon pa ako sa aming lugar, na kaaawaan mo ang mga taga-Ninive kung magsisisi sila. Dahil alam ko na mahabagin kang Diyos at mapagmalasakit. Mapagmahal ka at hindi madaling magalit. At handa kang magbago ng isip na hindi na magpadala ng parusa. Yan ang dahilan kung bakit tumakas ako papuntang Tarshish. Kaya Panginoon, kunin mo na lang ako, dahil mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay. Sumagot ang Panginoon, May karapatan ka bang magalit sa ginawa ko sa Ninive? Lumabas si Jonas sa lungsod at umupo sa gawing silangan nito. Gumawa siya ng masisilungan at sumilong doon, habang hinihintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pero naiinitan pa rin si Jonas. Kaya pinatubo ng Panginoong Diyos ang isang malagong halaman na lampas tao upang maliliman siya. At labis namang ikinagalak iyon ni Jonas. Pero kinabukasan ng maaga pa, ipinakain ng Diyos sa uod ang halamang iyon at nalanta ito. Pagsikat ng araw, pinaihip ng Diyos ang mainit na hangin mula sa silangan. Halos mahimatay si Jonas na masikatan ng araw ang ulo niya. Nais niyang mamatay na lang, kaya sinabi niya, Mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay. Sinabi ng Diyos sa kanya, May karapatan ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, Oo, mayroon akong karapatang magalit, kaya mas mabuti pang mamatay na lang ako. Sinabi sa kanya ng Panginoon, Nang hinayang ka nga sa halamang iyon na tumubo sa loob lamang ng isang gabi, at nalanta rin agad sa loob din ng isang gabi, kahit na hindi ikaw ang nagtanim o nagpatubo. Ako pa kaya ang hindi manghinayang sa malaking lungsod ng Ninive, na may mahigit 120,000 tao, na walang alam tungkol sa aking mga kautusan, at marami ring mga hayop.